Ang kanyang buong pangalan, Agnes Almoneda Kim. Palayaw niya ay Nes. Magandang umaga sa iyo, Agnes. Isang magandang umaga din po sa inyo, Kuya Kaloy at Kuya Ban. Magandang umaga. Anong oras Magandang na? umaga at God bless you, Sister Agnes. Opo. Nes, God anong bless you oras? po Anong Yun, nako, via Skype po ang ating kwentuhan dito with Nes. Siya po ay nasa Ansan, Korea, South Korea. Anong Bali oras? po, alas 10 na po May ng delay. umaga dito ngayon. Ayun, okay. May konting delay lang to dahil internet ang gamit natin. So, alas 10 na pala doon. So, 1 hour ang difference. Nauuna ng kaunti ang South Korea sa atin. 3 taon ng factory worker si Nes sa Korea. At itong iyong pagiging factory worker, Nes, ay papaano nagsimula yan? Ito ba ay pinangarap mo, pinlano mo, o talagang mayroong ibang nag-invite sa'yo para mag-abroad at magtrabaho? Ito pong aking pagpunta sa Korea ay isa pong impression po ng aking pastor. Siya po ay sa aming church, ang aming pong mga miyembro ay nag-apply papuntang bansang Korea. Ang iba po ay natawagan, ang iba po ay hindi. Ako po ay kasalukuyan noong walang trabaho. Nagtatrabaho lang po ako sa church. Bago po, dahil po ako'y nalulungkot dahil ang aking kaibigan na isa sa napaalis patungong bansang Korea. Ang aking pong pastor ay isang umaga ay lumapit sa akin. Sinabi po sa akin na pumunta daw po ako ng POEA at magtanong kung paano po ang magpunta sa Korea. So nakinig po ako sa aking pastor. Punta po ako sa POEA at tunay nga po na nangusap sa kanyang Panginoon dahil po nung time na yon, meron po silang first ELT exam sa mga Pilipino na nagnanais itong pupunta sa Korea. I see. So talagang Simula yung aking yun ang desire simula. na papunta sa Korea. Okay. At medyo choppy, no? Naka-video ba to? May video? Tanggalin ang video para bumilis yung audio. Ito pong ating kausap ay siyempre via Skype at siya po ay si Nes Almoneda Kim. Kung kayo po ay kaka-tune in lamang o kaka-login lamang. At kausap natin siya para matutunan naman natin ang mga bagay na kanyang dinatnan sa Korea. Nes, ikaw ba ay first time mong nag-Korea 3 years ago? 3 years ago po, balik po, first time ko po nag-OFW. Dati po may trabaho ko sa Pilipinas, nakapasyal na po ako ng bansang Korea for 1 month. Dahil po pinadala ako ng aking panya. Yung bang Pero iyong nito po, nag-OFW ako, yung po ang aking kauna-unahang experience po. Doon po ako, nung dumating po ako dito, medyo may culture shock pa po ako. Kakaiba po talaga ang kanilang kultura base sa ating kultura. Okay, yun ang gusto nating maitanong sa'yo dahil mayroong mga nakikinig na kaibigan natin ngayon, Nes, na baka nag-iisip na mag-Korea din. Pero kwentuhan mo kami, nasabi mong may culture shock ka. Gaano kaiba ang kultura sa Korea base sa iyong pagkakaalam? Ikaw ba'y nabigyan ng konting paghahanda, yung preparation? Meron ka bang orientation na dinaanan para maihanda mo ang sarili mo sa kultura ng Korea? Meron po tayong mga orientation na pagdaanan. Ang ating pong ahensya, ang POEA po, ay hindi nagkulang sa pagpapaalala tungkol po sa ating pagpunta sa Korea. Ano po ang ating mga dapat na i-adjust. Nes, maitanong ko naman, itong Kuya Kaloy, yung bang, di ba merong muna kayong kinukuha na basic Korean language course, At pagkatapos ay bibigyan kayo ng exam dyan, basic Korean language exam. Paano ginawa mo? At sabi mo kasi kanina ay nakapasa ka agad dun Opo. sa exam na yon. Paano ang preparasyon mo? Ikaw ba'y nag-enroll dun sa training program o ikaw ay nag-aral Hindi ng po. sarili mo? Okay. Ako po, Kuya Kaloy, ay kusa po ako nag-aral. Nung po, Ayun. unang punta ko po dito sa Korea, ako po ay dahil biglaan po yung pagpunta ko ng POEA, ako po ay nag-self-study for 1 week.
At in 1 week Oo. time po, exam na po agad. Yung pong aking case ay iba po sa iba pong OFW dito sa Korea. Dahil gaya nga po ng nasabi ko, ako po yung nakinig lang sa aking pastor. So, pagdating po, may schedule na po ng exam. 1 week time na lang po, exam na. Nag-self-study lang po ako. Ang galing. Yung pong Ah. pupunta ko dito ay biyaya lang po talaga ng Diyos na ako'y pinalad na isa sa mga nakapasa. Very good. Balikan natin yung kultura na sinasabi mong nakashock sa'yo, Ness. Ano? Bakit ka Opo. na-shock? Kasi po kuya, nung pong ako'y dumating po dito, dati po akong engineer sa Pilipinas. Tapos po, pumasok po ako ng Korea bilang OFW. Ang trabaho ko po ay factory worker. Siyempre po, hindi ako sanay sa trabaho na madalian. Ang mga Korea po, lagi po silang nagmamadali sa trabaho. Para po sa kanila, kailangan po mabilis matapos yung trabaho. Ang mga Koreano po, napakasisipag. Tapos, ang nakakashock po doon, yung po showing po nila nung lab, pag po nagpakita sila ng lab, yung pong minsan dadagbukan ka nila sa likod, Naku. o kaya tatapiin ka lang nila bigla. Nagulat, Tayo po bilang mga Pinoy, nagulat ka ba doon sa ganong klase ng kanilang kaugalian, yung kultura nila? Akalain mo, binabati ka lang pala ka-friend, mga kababayan. Binabati ka pala, parang dinadago ka sa likod. Paano ka nag-adjust doon, opo, Ness? kaya yung pagdag po nila sa likod, yung po ay pag-show nila ng pagkikir po sa'yo, Naku, kanilang talaga. mamahan na pag-il mo pa ang pagtrabaho mo. Na sila po ay talaga pong rine-welcome ka po talaga nila. At yun Wala na, pong ibang ibig sabihin yun. so yung paraan ng pagbati ay ibang-iba kesa sa paraan ng Pinoy na sa pagbati. At yun ay isa sa mga nakashock sa'yo. Opo, yung pong tayo po, hi lang, hello. At Sila tayo, po, may kasamang palo minsan. palo. Dagok nga, sabi niya kanina. At yan ay totoo sa maging babae ka man o lalaki. Opo kuya, totoo po yun. Okay. At sabi mo kanina, dati kang engineer, ngayon ay factory worker. Anong uri ng engineer ka sa Pilipinas? Bali po sa Pilipinas po, may experience po ako sa research and development, saka po sa sa production engineering. Pero Bali nung po, dati papers lang po ang hawak. Ngayon po, economic mo yung gumagawa ng mga assemble cellphone. Kayo na yung nag-assemble. so ikaw ay dating researcher, papers ang hawak mo, tapos Opo. cellphone parts na ngayon ang hinahawakan mo dahil yan ang Opo. produkto ng inyong factory na tinatrabahuhan. Opo. Okay. Nako, doon sa factory, ano ang kultura doon sa trabaho na kakaiba doon sa kultura ng trabaho dito sa atin? Diyan po sa atin sa Pilipinas, medyo maluwag pa po tayo doon sa mga output, doon po sa mga quota. Sa atin sa Pilipinas, ang karamihan ng babae, ang trabaho, walang mga buhatan. Dito po sa Korea, wala pong gender. Kaya babae po, kaya lalaki, magbuhat ka po. Minsan po, ang trabaho po talaga dito all around. Mhm. Hindi po ibig sabihin na ito yung trabaho binigay sa'yo, ito lang po yung gagawin mo. Kailangan po, flexible ka sa lahat ng klase ng utos na kanilang ibibigay. So pareho lang ang bigat ng trabaho, mapababae ka man o lalaki, inaasahan na ikaw ay gagawa ng hindi lang iisang trabaho, kundi maraming ibang uri ng trabaho. Opo, kuya. Yun po. Okay. Paano ka naka-adjust doon? Ikaw ba ay, sabi mo, 3 years ka na. That means na naka-adjust ka at nagustuhan mo na rin yung pamamalakad sa trabaho dyan sa inyong factory? Naka-adjust na po ako, kuya, kasi po, dahil po babae ako, ang napuntahan ko po na kumpanya dito, electronics din po. Okay. Tapos po, ang ginagawa ko po, bali po naging visual inspection na lang po, inspector lang po ako. So hindi na mabigat. Hindi na po siya mabigat mula po sa conveyor, i-visual mo po yung item, titingnan mo po kung may mga reject o wala. Tapos po ipapasa mo sa susunod na process. Medyo maaluan na po, tapos nakaupo na po siya. I see. Nes, Yung dati, Nes, nung na bang... trabaho, nakatayo, 20 makina ang hawak mo, bago naglo-load ka po ng mga golds. Nes, nung Yung bang... mga gold, nako. yung gamit doon sa IT, pag yung buo. Okay, Nes,
Nung bang panahon na kasalukuyan ka pang nag-a-adjust, ano, yung panahon na medyo may kabigatan pa, sabi mo nga, abe walang Opo. diferensya kung lalaki o babae, may bahaging sa trabaho na nagbubuhat. Dumating ba sa punto na nag-isip ka na aayaw ka na? O hindi naman na naglaro sa isip mo yon, aayaw ka na at naisipan mo, napagpasya mo na ikaw ay magpapatuloy at magtityaga ka? Kuya, ako po ay dumating din sa puntong yan na nakapag-isip na uwi na lang ako, mas masarap po yung buhay ko sa Pilipinas. Pero dahil nga po na ito po ay revelation ng Diyos para sa aking gusto, ito po ay aking napagtiyagaan. Pero ito po ay 2 taon lamang. Maganda yan, maganda yung naging attitude mo na yan, determinado ka, kasi ang pagkakaalam natin ay isa yan sa mga problema na kinakaharap ng ating mga kababayan dyan na nagtatrabaho sa South Korea. Yung bang hindi nila tinatapos yung kanilang kontrata, yung turnover yung attrition rate ay medyo pinoproblema yata iyan. May mga kababayan tayo kasi nga naninibago sila, paspasan ng trabaho dyan, may mga iba na gumigive up at sila'y umaayaw na, tumuwi na sa Pilipinas. Yan ba'y nangyayari pa rin o mas maganda na ngayon ang nagiging kalakaran sa bahagi ng mga OFWs natin na talaga nagpapasya na, nagtityaga na manatili sa kanilang pagtatrabaho dyan? Kung ang iba po ay talaga pong nagtiyatiyaga na lang po. Pero po ang gobyerno po ng Korea, kung talaga po ng iyong trabaho ay maapektuhan ng iyong kalusugan, maapektuhan po ang iyong emosyon o ang iyong mindset po, pwede ka pong lumapit po sa mga organization po dito, humingi ng tulong. Tapos lalapit po tayo doon sa gobyerno po ng Korea para magpalit po tayo ng trabaho na fitted po sa atin. Sa ngayon, marami po tayong mga kapwa manggagawa na naka-release. Wala po silang mga trabaho dahil nahirapan sila. Nais po silang maghanap ng trabaho na fitted sa kanila. Okay. Ang kausap po natin ay si Nes Almoneda Kim. 3 years na siyang OFW, factory worker po siya sa Korea. At kayo nakikinig sa Serbisyong OFW. Ang ating pong episode ngayong araw ng Miyerkules at tuwing Miyerkules ay Malayo Malaya. Kultura ng ibang bansa na sinusuong ng ating mga kababayan nagtatrabaho doon o nagpapasya na doon na muna mamalagi. At kayo nakikinig dito sa 702 DZAS. Ito ang Malayo Malaya episode na pang Miyerkules ng Serbisyong OFW. Nes, matanong ko lang na yung iyong pagtatrabaho ay siyempre humarap ka sa iba't ibang mga culture differences sa pagtatrabaho. Pero Opo. pagdating naman sa mga personal na relationships, ikaw ay ngayon isang housewife na at ang iyong napangasawa ay isang Koreano. Opo. Ano yung na experience mo na mga pagkakaiba sa kultura pagdating ng pakikipagkapwa, pakikipagrelasyon, pakikipagkaibigan at pagiging asawa ng isang Koreano as opposed dun sa experience mo dito sa Pilipinas? Sa akin pong personal na experience ko, yung pong pag-aasawa ko ng Koreano ay walang pinagkaiba rin po sa pag-aasawa mo kung ito man ay Pilipino or ano pa pong lahi. Dahil ang aking pong asawa ay tunay nga po na ito po ay may kanyang sariling pag-ugali. Yung pong adjustment ko na ginawa ay yung pong sa lengguwahe po namin. Although nakakapagsalita po ako ng Korean language, hindi po ako ganoon kagaling pa na magsalita ng kanilang lengguwahe. Subalit dahil nga po siya po ay mismo ay dito ko na na-meet, hindi po ako gaya ng iba na hindi po marriage arrangement yung nangyayaring ibang mga Pilipina na nandito ng asawa ay Koreano, sila po ay marriage arrangement po. Yung pong may kaibigan sa Pilipinas, ilereto lang po ng Koreano, tapos pakakasal po sila. Ang kaibigan ko po, na-meet po siya personally, na-meet ko po siya kung ano po talagang pag-ugali ang siya. Ang ugali po ng Koreano, sila po ay mapagmahal. At sila po ay faithful. Lalo na po sinabi po nila, sabi nga po ng salitang Koreano, yaksu. Pag po narinig niyo ang yaksu,
po talaga itutuparin nila kahit po mangyari. I see. Yung pong pagliligawan, paano naman nagagawa yon? Yung ba'y para din sa Pilipino, mayroong paglapit yung lalaki at nagpapahiwatig, ang babae naman ay hahayaan na suyuin siya ng lalaki, tapos later ay sasagutin. Paano ginagawa ang courtship sa pagitan ng mga Koreano? Ang courtship po namin na nangyari, bali po, ito pong first meeting namin, dahil ibang kumpanya siya nagtatrabaho, ibang kumpanya din po ako. Meron po na magitan sa amin na Pilipina po, na asawa din po ng Koreano. Nung pong first date namin, nagpakilanlan po. Tapos po, nung nagpakilanlan kami, ang sabi po nung Pilipina, gusto ka nung Koreano at gusto mo rin siya, pag tumawag siya sa'yo, sasabihin mo yung phone call niya. Okay. Hihingi ulit ng isang date. Tapos hanggang po nag-go po kami doon sa dating period po. Dumating po yung time na talagang tumawag siya, ibig sabihin po, interesado siya sa'yo. Pagka tumawag na, ibig sabihin ay interesado na yung lalaki sa'yo. Opo. I see. Okay. May tanong ko lang, Nes, ano? Meron kasi mga telenovela, no, dito sa Pilipinas, ano, na tungkol sa mga ugali, ano, sa ligawan, pamilya ng mga Koreano, mga South Koreans, ano. Ito bang mga Opo. napapanood dito sa kaugalian nila, kultura nila, sa mga pelikula, sa mga telenovela, yan ba'y walang ipinagkaiba naman dun sa aktual na karanasan mo riyan, sa nakita mo, naranasan mo, napagmamasdan mo sa kultura ng mga Koreano sa totoong buhay, dyan mismo na nandiyan ka sa South Korea? Kuya, ang kanila po mga drama, ito po ay mga totoong nangyayari po dito sa Korea. Ang mayaman po, sa kapwa mayaman lang po. Tapos po yung sa marriage arrangement po, talaga po nabibigay po ng dote ang lalaki sa babae. Talaga po ando na binibigay po talaga nila ano man yung needs na hingin ng babae. Yung pong sa pamilya, kung nakisama ka, meron ka pong mga in-laws, at ang napangasawa mo po ay bunso, at may okasyon po tayo, holiday, kaya po sa akin po New Year, sa kanila po may New Year din. Yung bunso, dahil ikaw bunso, ikaw po talaga maghuhugas, magluluto, Mhm. dahil ikaw po yung bunso, talaga po very courteous po talaga sila sa elder. Ang Aha. elder po dito, binibidi po nila, hindi po talaga nila Wow. pinapakilo sa mga gawain bahay. Okay. Yan bang asawa mo, bunso ba o panganay? Ang asawa ko po ay pang-apat, wala po akong problema dahil po sa ngayon po, hindi po kami umuwi sa probinsya nila dahil po napakalayo po. Once a year lang po kami bumisita po sa kanilang lugar. Ang mga Koreanong lalaki ba, Nes, ay madali rin maka-adapt naman sa kultura at ugaling Pilipino? Ang ugali po ng Koreano ay walang halos pinagkaiba sa ating mga Pilipino. Ito po nakadepende sa tao kung paano po yung naging pagpapalaki niya ng kanyang magulang. Kasi kung sa akin pong asawa, masasabi ko po na siya ay mabait. Pero ang hindi po siya makapag-adjust ay doon sa akin mga pagkain Pilipino. Although ako po, kumakain po ako ng Korean food. Pag po nagluto ako ng Filipino food, hirap po ako na siya kakainin ang pagkain. Doon po siya nahihirapan sa food. Pero doon po sa lengguwahe, nakaka-adjust naman po siya. English siya minsan-minsan po. Okay. Nako, so sa pagkain lang medyo nagkakahirapan na. Napakagaling niyan, Nes, at nagpapakita ng galing ng Pilipino sa pag-a-adjust sa ibang kultura at ang husay naman ng mga Koreano sa pag-a-adjust din sa kultura ng Pilipino. Kaya pala naman, ikaw ay nagpapatuloy diyan sa iyong trabaho at mukhang maganda rin naman ang takbo ng inyong samahan ng iyong asawang Koreano. Tanong nga natin ka, Efren, kung may bunga na ba ang inyong pagmamahalan ng iyong asawang Koreano? Sa ngayon po, kuya, wala po kami pang anak at biyaya rin po ng Diyos hindi pa rin po talaga na pagkakalooban ng anak. Ikaw ba'y kasalukuyan pa rin nagtatrabaho? O ikaw ay full-time housewife sa panahong ito? Sa totoo lang po, kuya, ako po ay full-time housewife sa ngayon. Ngayon pong darating na buwan o sa mga susunod na buwan, maaari na po ako magtrabaho. Dahil sa totoo lang po, ako po ay isang cancer patient na po sa ngayon.
Totoo lang po, hindi na po ako maghahanap pa kahit po sa pagdating pa ng panahon. Okay. Well, nako, naubusan na tayo ng oras, Nes. Maraming salamat.